Isang makasaysayang parangal ang naghihintay at inihanda ngayon ng mga opisyal ng Zamboanga para sa kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Heidelin Diaz Naranjo. Para sa detalye na itong report ni Paulo Salamat. Posibleng magkaroon ng isang commemorative statue ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas at Filipino weightlifter na si Heidelin Diaz sa kanyang bayan sa Zamboanga City bilang pagbibigay pugay sa kanyang naging tagumpay noong 2020 Tokyo Olympics. Inihayag ito ni Zamboanga City Mayor Kimer Olaso noong Sabado sa isang press launch ng El Puño Zamboangueño sa Maynila. Anya, panahon na umano upang tayuan ng monumento sa kanilang lugar ang mga kilalang atleta habang buhay pa sila upang masilayan nila mismo ang pagpaparangal sa legasiyang itinatak nila sa Philippine sports na tatagal hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Well, for the statue, because Miss Heidelin Diaz, she really glorified our country. The first ever gold Olympic medalist, nobody can break that record. Kahit magkaroon pa ng pang-Olympic player na magkaroon ng gold medalist, kahit 3-4 pasungkit niya. Pero he or she cannot break the record of Miss Heidelin because she is the first ever women Filipino. But mas not that gold in Olympic, di ba? Dagdag pa ni Olaso na may basbas ito ng Pinay weightlifter ukol sa proyektong planong itayo sa isang rotonda sa Zamboanga City. I spoke to Miss Heidelin Diaz when I was in Thailand last month. Sinabi ko, nagpaalam ako kung pwede ba gawin kita ng statue. Lagyan ko ito sa upcoming na project ng Rotonda sa Zamboanga to inspire more athletes. Sabi ko, because I'm very proud of you. Nung siman pa ako, nagbabarko pa ako, sabi ko, I'm supporting you, I'm one of your fan. Sabi ni Miss Heidelin, wala nang problema. Sabi niya, okay lang kung lalagyan mo. Kaya sabi niya, sige, lagyan natin. Inaasahang sisimulan ng konstruksyon ng statue sa mga buwan ng Abril, Mayo o Hunyo gamit ang pondo mula sa supplemental budget ng lungsod sa darating na Marso. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.